You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. You do not interfere with our activities inside the Philippine waters. Lakas ng pressure na yan. Siyempre, hindi tayo papatinag. Habang naglalayag sa West Philippine Sea ang sandatahang lakas ng Pilipinas, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya, makailang ulit silang nakaranas ng panggigipit at pangharas mula sa China Coast Guard. Mula pangaharang, pagbuga ng malakas na water cannon, Ito na naman. Lakas ng pressure na yan. Leave the sea area of Hua Hin Island immediately. hanggang sa paninira ng ating sasakyang pandagat. At mas malala, pananakit sa ating mga sundalo. Pero sa gitna ng lumalalang tensyon, hindi sila nagpapatinag. Handang ipaglaban ang ating karagatan. June 17, 2024. Isang resupply mission ang isinagawa ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ito ang lumang barkong nakasadsad sa Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng Pilipinas. Nasa 105 nautical miles ang layo nito mula sa Palawan. Pasok sa 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pero ang inaasahang payapang resupply mission, mauwi pala sa isa sa pinakamarahas na enkwentro sa West Philippine Sea. Hey, stop! This is our territory! Put your guns up! Picturean, sir! Picturean! Picturean! Yung daliri ni Sir. Nandito kami ngayon sa Naval Special Operations Command dito sa Sangley Point, Cavite at makakausap natin ang dalawang Navy SEALs na naging bahagi ng misyon noong June 17. Ito yung unang pagkakataon na harap sila sa isang media interview para pag-usapan yung kanilang naging karanasan sa kamay ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa aking eksklusibong panayam sa dalawang sundalong kasama sa resupply mission na humiling na itago ang kanilang pagkakilanlan para sa kanilang seguridad, ikinwento nila ang kanilang karanasan. Nalaman ko na kailangan kami doon. May kaba pa rin, sir. Dahil sa mga balita, may kaba na excited. Pero bago pa man sila makarating sa Ayungin Shoal, hinarang na sila ng China Coast Guard. Masaya pa, sir, nung nagsisigawan pa yung mga tropa doon sa taas. Nung nakadikit na kami. Hanggang sa dumating na rin yung dalawang boat. Masaya pa rin kasi akala namin kakampi. Noong una sa akala mo kakampi, Sir. yung dalawang rib na kulay itim. Pero nung na-realize mo, mga Chinese ito. Nakaramdam ako ng kaba doon, sir. Pero noong time na yun, hindi ko alam na ganun sila ka-intense. Nang makalapit ang Chinese vessel sa inflatable boats ng mga sundalong Pilipino. Dito na raw nagsimula ang girian. Ilang sandali pa, biglang naglabas ng mga itak ang China Coast Guard. Pagtali namin ng rib, ilabas na niya yung mga itak para pamputol dun sa mga tali namin. Hey, stop! This is our territory! At sinimulang talian at butasin ang mga inflatable boat ng Pilipinas. Kasi pagbangga nila, sir, mag-attempt din sila ng tali. So, ang purpose ng tali nila, hatakin kami palabas. Hindi kami makapagbaba ng
provision. Maya-maya pa, sa gitna ng engkwentro, naipit ang kamay ng isa nilang kasamahan na si Seaman First Class Jeffrey Facundo. Naputol ang kanyang daliri nang tamaan ng matulis na bahagi ng bangka ng China Coast Guard. Patuloy sila sa pagbangga sa amin, kaliwa kanan. Out of balance si Facundo. Pag out of balance niya, kumapit siya sa railings para bumangon, sabay sampa ng kill ng rib ng Chinese Coast Guard. Yung pala yung na-find out namin, yung daliri niya ay putol. May konting dugo pa lang, buo pa yung kanyang daliri nung time na yon. Sa isang video, makikitang tinatalian ni Facundo ang naputol niyang daliri. Sa gitna ng engkwentro, makikita rin ang ilang miyembro ng China Coast Guard na may sinusungkit mula sa inflatable boat ng Pilipinas. Meron sa video na kinuhanan ng bag. Kaninong bag yun? Bag ko yun, sir, na may laman na mga damit at ibang supplies. Bandang alas 8 ng umaga, nanghingi na ng tulong ang Philippine Coast Guard sa Philippine Navy, pero maging ang medical evacuation para kay Facundo naging pahirapan pa dahil sa paghaharang ng China Coast Guard sa kanila. Matapos ang pakikipagnegosasyon ng mga Pilipinong sundalo, alas 11 ng gabi, nang lubayan sila ng mga barko ng China. Dito pa lang naisagawa ang medical evacuation para kay Facundo na dinala sa Puerto Princesa City, Palawan para gamutin. Ano ang kahihinatnan ng tinamong sugat ni Facundo? May mapanagot kaya sa ginawa sa kanya? Maging ang aming team mula sa Reporter's Notebook ay nakaranas din ng pangharas mula sa China Coast Guard nang sumama kami sa humanitarian mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maghatid ng tulong gaya ng libreng krudo sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal. 12 resupply mission ang karaniwang na isasagawa ng BFAR kada taon sa Scarborough Shoal. Pero wala talagang partikular na buwan dahil ang kanilang mga lakad nakadepende sa lagay ng panahon. Kasama namin sa aming paglalayag ang mission commander ng BFAR noon na si Michael Santos. Ito yung pinaka-challenging. Nakita naman kung gaano katagal yung standoff natin. Ayun, mas aggressive sila, no? Hindi pa man kami nakakalapit sa bunganga ng Scarborough. Sinalubong na agad kami ng radio challenge mula sa malalaking barko ng Chinese Coast Guard. Leave the sea area of Hualien Island immediately. You do not interfere with our activities inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Stop this aggressive move towards our vessels. Maya-maya pa, sinusundan na ng China Coast Guard ang direksyon ng sinasakyan naming barko. Nasa 14 nautical miles na lang ang aming layo mula sa Scarborough Shoal. Ito, meron na isang barko ng China Coast Guard na aming harapan. Pero kanina, meron pang isa na tinakang magpuntot sa aming likuran. Pero hindi pa pala rito matatapos ang pangharas ng China Coast Guard. Dahil inumpisahan na nilang bugahan ng water cannon ang dagat para itaboy ang barko ng BFAR. Malapit na kami sa bunganga ng Scarborough Shoal at ito ay bumubuga na ang water cannon ng China Coast Guard para harangin itong resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero hindi pa nakontento ang China Coast Guard. Sumunod naman nilang direktang pinatamaan ng water cannon ang sinasakyan naming BRP Dato Bangkaw. Tumatama na yung water cannon sa mismong barko na ng BFAR. Lakas ng pressure na yun. Diretso mismo sa barko. Ang radar system ng BRP Dato Bangkaw nayupi at nasira dahil sa lakas ng tama ng tubig. Sa kabila ng panggigipit ng China Coast Guard, hindi nagpatinag ang BRP Dato Bangkaw. Siyempre hindi tayo papatinag, no? I-stansya lang natin yung barko natin sa kanila and nakikita nyo naman na pinalusot na nila tayo. Hindi na nila kayang sundan yung barko natin. Nandito naman tayo para sa mga fishermen eh.
This is the first time that they deployed water cannon towards to our vessel. Sa gitna ng nangyaring tensyon, ipinagpatuloy pa rin ng BFAR ang pamamahagi ng libreng krudo sa mga Pilipinong mangingisda. Habang nasa gitna ng karagatan, ang ilang mangingisda hindi napigilang maglabas ng kanilang hinaing sa ginagawa ng China Coast Guard. Masakit po sa pakiramdam na palaging ginagato mga Pilipino dito, hindi naman nila teritoryo to. Perwisyo po mga perwisyo. Wala pa kayo dito. Yan, nagbubumba na yan sa amin. Takot na naman kami. Hindi naman lumapit sa Bahura pag nandito sila na pagbubumba ng tubig. Nakapanayam ng Reporter's Notebook si Professor J. Batungbakal ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ng University of the Philippines Law Center at si Retired Justice Antonio Carpio na kabilang sa mga nagsulong sa kasong inihain ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration noong 2016. Bakit siya lumalala yung ganitong aggressive action ng China sa mga civilian carriers ng Pilipinas? Recently, China adopted a new Coast Guard law. No? In-amend nila yung Coast Guard law nila, authorizing their Coast Guard to use all means, including firing of weapons, to enforce the 10-dash line, to stop those who violate their 10-dash line. Binubuli talaga nila yung mas maliit bansa. And a lot of people are wondering about that. Kung darating tayo sa ganung point ng, I guess, violence, na baka maging shooting war in the high seas. Yung violence, nakita na natin, sinampolan na nila tayo noong June 17. Siyempre, we have to be prepared. Like I said, huwag tayong magugulat pag nangyari. And that means, ready tayo kung magiging response natin. Pangalawa, huwag tayong magpapatakot. Huwag tayong pasisiil, huwag tayong luluhod. Ang hirap din kasi, ang mga tao na ang dali-daling matakot na, baka magkaroon ng shooting war. Dahil pa doon, susurrender Atras na? Atras ka na. Anong klaseng bansa ka? Sampung area sa West Philippine Sea ang inookupa ng Pilipinas, kabilang na ang Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal, Rizal o Commodore Reef, Isla ng Lawak o Nanshan Island, Patag o Flat Island, Kota Island o Luwatia Island, Panata o Lankiam Cay, Likas Island o West York Island, Parola o Northeast Cay, Balagtas o Irvin Reef at ang Pag-asa Island. Ang tawag dito, Kalayaan Group of Islands o KGI na binuo noong taong 1978 sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pinakamalaki rito ang Pag-asa Island na nasa 300 nautical miles ang layo mula sa Palawan. Pero para sa China, lahat ng nasasakop sa tinatawag nilang 9-dash line ay sa kanila. Ngunit sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, wala raw basihan ang 9-dash line ng China. Nilabag rin daw ng China ang sovereign rights ng Pilipinas dahil nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga inookupang teritoryo ng China. Sa kabila ng desisyon na ito, 7 contested area ang hawak ngayon ng China. At ang ilan sa mga lugar na ito, nagkaroon na ng militarisasyon. 1990 na magsimulang magtayo ang China ng mga pasilidad sa Mischief Reef. Nasa 130 nautical miles ang layo ng Mischief Reef mula sa Palawan, pasok sa 200 nautical miles na EEZ ng Pilipinas. Pero ang maliit na kubo noon, napalitan na ng malalaking gusali at mga military facility ngayon. At that time, maganda yung negotiation natin, nakakuha tayo ng concession sa kanila. Doon nila pinangako na yung area dyan ay civilian purposes only at saka magiging subject to joint use in the future. Kaya ngayon, ayan, it's a full-blown military base, the largest military base in artificial island in South China Sea. Lido ko yung buong mundo. Pero hindi lang Mischief Reef ang nagkaroon ng militarisasyon.
Ang Subi o Zamora Reef na nasa 12 nautical miles lang ang layo mula sa Pag-asa Island, tinayuan na rin ng China ng airstrip at military base. At ang Fiery Cross o Kagitingan Reef naman, tinayuan nila ng weather station at mga gusali. Well, sa totoo lang talaga, no one expected na they would be so crass and so bold as to construct these artificial islands on coral reefs. Completely unheard of yun. Yeah. Ang isa pang problema, para mapatayo ng China ang artificial islands, ektaryang coral reefs o bakura ang nasira. To create those artificial islands, they had to get the corals along the side and then pulverize it to put it as filling materials doon sa area na nireclaim nila. Pero ito, Sinira nila at least 17. Grind nila, dinurog. And the coral reefs are where the fish spawn. from the coral reefs, Yeah. ito ang Yes, pinampalit and mo, that di is ba? as big as Mandaluyong City. Malawak ang yamang matatagpuan sa West Philippine Sea. Sa datos ng Department of Agriculture, umaabot sa 295,000 metric tons ang fish landings o yamang dagat na nakukuha sa West Philippine Sea. Bukod pa rito ang langis na makukuha mula rito. Tsaka yung oil and gas sa atin din yan. We cannot go to Reed Bank, although that's part of our exclusive economic zone, dahil sabi nila, magkakagera pag kunin natin yung oil or gas sa Reed Bank. Ang problema natin, we get 40% of the energy requirement of Luzon galing sa Malampaya. Paubos na. If you don't start now, wala na. Fish and gas. Ganun po ka-importante yung West Philippine Sea. Yes. Despite all of these intimidations and harassment, dapat continued presence. We can create deterrence. So ang importante sa atin, we prioritize our funds to have minimum credible self-defense force. Because we are defending our sovereign rights and sovereignty. Paano natin i-defend pag kulang yung Coast Guard vessels natin? Hindi mo naman kailangang tapatan yung lakas hindi nila. naman. Kasi we cannot defeat China. We just want to tell them, you can do it. We did not prepare. Yun ang mali natin. We should have prepared. We should have made our presence felt. Yeah, we should have in prepared. that In other area. words, dapat tinibayan natin ang Coast Guard, ang Navy, handa tayo. It's our sovereign duty to have a credible self-defense force. We did not attend to that duty. I have to be very honest, no? We have very limited number of Coast Guard vessels. And when we talk about West Philippine Sea, napakalawak nito. And for the Coast Guard, we have very few Coast Guard assets. This is actually the main reason, no, why we are knocking on the doors of our senators and congressmen para siguraduhin ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Para sa taong 2025, naglaan ang pamahalaan ng 50 billion pesos para sa Armed Forces of the Philippines. Mas mataas ng 10 billion pesos kumpara ngayong taon. Pakay daw ng budget na ito na patibayin ang national defense ng Pilipinas sa West Philippine Sea. We should still deal with the Chinese Coast Guard professionally. Meaning, we should not be provoked despite of their bullying activities and aggressive action. Patuloy rin daw ang pagpapalakas sa ating sandatahang lakas. Yung ating modernization ng ating armed forces ay tuloy-tuloy. Unang-una, mas madalas na patrolya sa West Philippine Sea through our BFAR at yung ating Coast Guard at kasama na rin ang Philippine Navy. No? Pangalawa, mas madalas na joint patrol kasama yung mga bansa na sumusuporta sa atin. Pangatlo, mas paghahanda ng Pilipinas para sa anumang pangyayari. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for your success. 6 na araw matapos ang engkwentro sa Ayungin Shoal ni na First Class Facundo, kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga miyembro ng Philippine Navy na nakaengkwentro ng mga China Coast Guard. November 4, matagumpay na naoperahan si Facundo.
na ibalik ang kanyang daliri at inaasahang makaka-recover siya sa loob ng 18 buwan. Nito lang November 8, pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na siyang nagtatalaga ng malinaw na sinasakupang teritoryo ng Pilipinas base na rin sa arbitral ruling noong 2016. Pero agad itong inalmahan ng China. This is essential in establishing the extent of our maritime jurisdiction and to ensure that our rights and duties as an archipelagic state are well defined. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. Malaki ang sakripisyo ng ating mga sundalo para mabantayan at may paglaban ang West Philippine Sea. Sa ilang pagkakataon, maging buhay nila nalalagay sa alanganin. Lakas ng pressure na yun. Kahanga-hanga ang kanilang dedikasyon at paninindigan. Kaya dapat lang masuklian ito ng sapat na suporta mula sa gobyerno dahil hindi man daw natin mapantayan ang lakas at kakayahan ng mga umaangkin sa ating teritoryo, sana'y madagdagan ang ating puwersa, lalo na't nasa ating panig ang batas ng karagatan. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.